Sa kalagitnaan nga po mga idol ng paglabas ng mga balitang posibleng umalis na si Klay Thompson sa Golden State Warriors, kumalat rin naman nga po dito ang ulat patungkol sa pagkuha sa kanya at pagkakaroon ng interes ng Orlando Magic. Yan naman ang ating unang storya na sasabayan ko na rin ng balitang panahon na nga daw para sa duo ni Kawhi Leonard at Paul George na makapasok sa finals at ang sinasabing paraan upang makuha ng Los Angeles Lakers si Joe Harris. Kaya mga idol, tara, simulan na natin yan. Naibalita ko nga sa inyo mga idol ng mga nagdaang araw na nananatili para naman ngang questionable ang future ni Klay Thompson sa Golden State Warriors since maliban nga sa katotohanan na wala pa siyang nakukuhang contract extension at hindi rin naman nga ito natutuwa pa sa pinaggagawa sa kanya ng kanyang head coach na si Steve Kerr. Yes mga idol, hindi nga nito gusto ang paglagay sa kanya sa kanilang bench at pagbabangko nila sa kanya sa mga crucial minutes ng laban. Kaya malaki ang posibilidad na umalis na ito sa Golden State Warriors at lumipat ng ibang team na bukod sa makakapagbigay sa kanya ng malaking kontrata, makakakuha rin naman siya dito ng mas madaming playing minutes at mas malaking role. Hindi katulad sa Golden State Warriors na unti-unti nang bumabagsak ang kanyang laruan. Marami na naman nga po mga teams ang willing siyang kunin sa pagpasok nito sa free agency market sa darating na summer katulad na lamang ng Miami Heat. Pero base rin naman nga sa inilabas na balita ngayon ni Mark Stein, sumali na rin naman nga ang Orlando Magic sa mga kupunan na planong kunin ngayon si Klay Thompson since nangangailangan sila ng isang veteranong superstar na mangunguna sa kanilang batang team papunta sa playoffs. Samantala, dito naman tayo mga idol sa ating pangalawang storya sa balitang panahon na nga daw para sa duo ni Kawhi Leonard at Paul George na makapasok sa finals. Simula nga po mga idol nang mabuo ang tandem ni Kawhi Leonard at Paul George sa Clippers, hindi pa nga ito nakakapasok ni isa mang beses sa NBA Finals at maging sa West Finals. Kaya isang malaking katanungan ngayon kung kakayanin na nga ba talaga nilang makaabot sa championship ngayong season gamit pa rin ang kanilang duo at ang kanilang bagong lineup ngayon? Well, kung inyo nga mapapansin, kumpara nga ng nagdaang season, mas confident na rin naman ang Clippers sa kanilang kasalukuyang lineup since maliban nga sa katotohanan na malimit na lamang magtamo ng injury ang kanilang mga superstar, meron na rin naman ngang napakadaming talento sa kanilang team na maaari nilang dependehan pagdating sa playoffs. Kaya di na nga kayo dapat pang magtaka kung sakasakali mang sila ang pumasok sa NBA Finals ngayong season ang Los Angeles Clippers sa unang pagkakataon sa history ng kanilang prangkisa. Habang dumako naman tayo dito sa ating susunod na pag-uusapan si sinasabing paraan, paano nga ba makukuha ng Los Angeles Lakers si Joe Harris? Nabanggit ko nga po sa inyo, isa nga si Joe Harris sa mga pinakamagaling at best shooter na nananatili pa ring available sa loob ng buyout market. Syempre, pwede pa rin naman nga itong makuha ng Los Angeles Lakers ngayon para mapalakas ang kanilang lineup. Pero ang tanong, paano nga ba nila ito makukuha ngayon? Well, para nga po sa mga hindi niya nakakaalam, kompleto na nga ang lineup ngayon ng Lakers sa pagkakaroon nila ng 15 players na merong regular NBA contract at 3 player naman na merong two-way contract. Kaya kung sakasakali man nga po na kunin nila ito, dapat muna nga silang magtanggal ng isang player sa kanilang lineup upang sa ganoon magkaroon sila ng isang bakanting pwesto na maaari nilang gamitin para makuha siya. At kailangan nga nila itong gawin bago man pumasok ang buwan ng Marso upang sa ganon magamit nga po nila siya hanggang sa playoffs. Yes mga idol, kung sakasakali man nga na sa Marso pa nila ito kukunin, masasayang lamang nga nila ito since hindi nga siya papayagan pa ng liga na maglaro sa postseason mapa-playoffs o play-in tournament man. Pero kung plano lamang nga ng Lakers na gamitin siya bilang pansamantala, uulitin ko lamang mga idol, bilang pansamantalang pamalit sa pwesto ng kanilang mga malalarong nagtamo ng injury kagaya ni Jared Vanderbilt, Cam Reddish, Max Christie at Gabe Vincent, maaari lamang nga siyang bigyan ng Lakers ng 2 10-day contract upang sa ganoon mapakinabangan nila ito sa mga natitirang game sa regular season.
So yun lamang mga idol ang ating bagong video ngayon. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe na rin, pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Maraming salamat po sa panonood ninyo. Hopefully nag-enjoy kayo ngayon.